nyo guys ang aking gagawin. So may idea na kayo kung ano yung aking gagawin. So ito ay sili. So hindi to pang tinda guys. Actually, ginagamit ko siya sa aking panindang siomai. So dahil naubusan ako ng chili oil sa aking siomai, gagawa ako ng chili with matching garlic. Yan. So guys, yung sili is hinugasan ko na, tinanggalan ko na siya ng mga tangkay. So ito yung ating mga kakailangan guys. Meron tayong sili and ilang cloves ng garlic. So i-blender natin yun siya guys at pagsasama-samahin lang natin siya sa ating blender. Make sure na nahugasan nyo siya at natanggalan nyo ng tangkay ang ating sili. So mix lang natin siya guys dito sa ating blender. May kulay puti sa blender. So ayan. Kaya ko lang siya lalagyan ng garlic guys is para ano lang, kasi parang chili garlic oil sana, kaya lang wala na kasi akong stock na garlic. So chili oil na lang talaga with matching ilang cloves ng garlic. So ganun lang guys. So ito lahat yung sili. Walang sukat-sukat guys, pero mostly kung magninegosyo kayo, 1/4 ng siling labuyo at 1/4 na bawang. So kailangan din tayo ng asukal na. So yung iba pwede naman white na asukal. Meron din tayong pepper, yan. Kahit na kalahating teaspoon lang yan. At kailangan din tayo ng mantika, syempre 2 cups ng oil para sa 1/4 na sili. At 1 teaspoon ng asin para pangbalanse ng lasa dun sa ating chili garlic oil. So sisimulan natin siya guys. So another videos naman tayo for the second step kasi magpapainit pa ako ng kawali ng mantika sa kawali. So let's go guys. I-blender na natin to. Ito na guys yung ating sili at ayan yung mga ilang piraso ng bawang. Chili oil lang talaga guys yung gagawin ko, pero hahaluan ko lang siya ng gawang. Pero eto rin yung procedure kung paano ka gumawa ng chili garlic oil na pang business. So ayan guys, blender natin yan. So lalagay na natin yung ating 1 cup muna ng mantika. Then i-follow na lang natin yung pangalawang cup ng mantika. So pasensya kayo guys sa aking delivery. Make sure na nakasara. And i-blend. Yan, ganyan. Make sure guys na ganyan yung consistency ng ating chili at ng ating garlic. So, hinto kami lang. Chili na blender na with garlic. So, yan guys, ito na siya. Ilalagay na natin siya. Pag-iwan ko eh. Marami naman yun. Mas marami, mas maganda. Mas marami, mas maangat. So, ayan. Once na ilagay natin siya dyan sa kawali guys, ay initin natin siya. At make sure lang na kapag mainit na siya, lagi natin siya hahaluin. Kasi madaling masunog yung ilalim. Actually, kulong pa nga yan sa sa mantika. Lagyan na siya guys. Lagyan natin siya ng konting mantika guys. Para mas malaki tayong magawa para sa ating siomai love. Pag-iinitin lang natin na siya guys. Ganda-ganda niya guys. Oo, diba? Yan. Pag once kumulo na yan siya guys, ita-transfer nyo na siya sa medium heat lang para hindi siya mangitim. Mas maganda kung ganyan lang yung kulay niya. Kung i-steady lang sa ganyan. So mag-a-add tayo dyan guys ng iodized salt yung lalagay ko guys. Dahil kumukulo na siya. Medium heat lang guys ha. 1/2 yan. 1/2 lang ng pepper. Ground pepper. 2 tablespoon na. Para pang-balanse ng lasa guys. Haluin natin siya guys. So, diba? Ganda. Ganda ng kanyang kulay. Ay, maglalagay lang din ako ng 1 tablespoon na oyster sauce. Ang patagdag ng kulay. At the end of this video, maglalagay tayo mamaya ng konting-konting suka. Halo lang yung halo guys. Kasi may chance na mangitim or masunog yung ilalim kapag hindi natin siya hinalo-halo. And konting-konting suka lang guys. Alam niyo kung bakit may suka? Kasi nakakapagpa-long last yan sa ating mga menu or sa ating mga ginagawa. So yun yan siya guys. Ganyan lang ang ating chili oil. Gusto ko yung kanyang kulay lang. Ayoko siyang tulipan ng sobra-sobra kasi papakit na yung kanyang kulay. So okay na yung ganito. For me, isang sarap naman. Pwede na natin patayin ang ating apoy. So ayan yung ating chili garlic oil. So yun guys.